Wow! Kamukha nito ang bahay sa Home Alone. Jackpot tayo. Ang dami mong gusali. Naaalala ko talaga ang Holland dito. Ano ba to? Parang isa na namang chateau. Excuse me sir, kailangan mong bumaba. Lampas ka na sa age limit. Grabe, isipin mo kung bata ka pa tapos pumunta ka dito. Ang ganda ng tanawin, lalo na may lawa pa. Sige, lahat may isa pa akong gustong makita dito sa theme park na to at yon ang overgrown escalator. Gusto ko talagang kunan ng litrato yon at ipakita sa inyo kasi sumikat talaga sa internet ang escalator na to. Mga Ronin fam, welcome back sa channel. Kung bago ka lang, ako si Steve Ronin. Nag-a-adventure tayo sa mga epic na lugar at ngayon sa Japan series kasama ko si Dave Abandoned World Explorer. Hi guys. Kung nagtataka kayo kung nasaan sina Josh at Dan, well, nasa Airbnb lang sila. Nagpapahinga sila ngayon kasi napuntahan na nila yung lugar na pupuntahan namin. Pero kami ni Dave, alam mo yon, bago pa lang ito sa amin. Oh. Tingnan mo ito ngayon. Hindi ko alam kung nasaan tayo eksakto pero mga 1 oras pa tayo mula sa Nagasaki. At mag-iikot tayo dito sa abandonadong theme park na kilala bilang Holland Village para itong ginawang replika ng mga nayon sa Netherlands. Maligayang pagdating sa Holland Village, isang replika ng Hoda at Owan sa Netherlands na binuksan noong 1983. Binuo ito ni Yoshikuni Kamichika na kalaunan ay nagtayo rin ng Dutch-inspired na theme park na Host ten Bosch malapit dito noong 1972 na naging mas matagumpay at patuloy pa ring namamayagpag hanggang ngayon. Ang parke ay sumasaklaw ng 16.5 ektarya. Ang Holland Village ay unang nagtagumpay dahil sa acid bubble economy sa Japan na nagdulot ng pagtaas ng lokal na paglalakbay at paggastos sa turismo. Noong 1970 halos 2 milyong bisita ang naaakit ng parke taon-taon. Noong 2000 ang taunang bilang ng mga bisita ay bumaba sa 200,000. Isinara ang parke noong 2001 at noong 2003 binili ng lungsod ng Sakay ang ari-arian at muling binuksan ito noong 2005 bilang Cast Village, isang sikat na lugar ng mga kainan matapos gumastos ng humigit kumulang 1.5 bilyong yen para sa mga pagsasaayos. Gayunpaman napilitan itong magsara makalipas ang 6 na buwan dahil sa pagkabangkarote ng operator. Sa paglipas ng mga taon, maraming gusali sa parke ang napinsala ng anay at kasalukuyang hindi mapapaupahan. Noong 2016, ang kasalukuyang operator ay pumasok sa isang kontrata kasama ang lungsod ng Sakay, ang may-ari ng ari-arian, upang paupahan ng libre sa loob ng 10 taon ang isang maliit na bahagi ng parke at mga gusali. Nag-invest ang lungsod ng 400 milyong yen para sa panlabas na pagkukumpuni habang ang operator ay nag-ambag ng 150 milyong yen. Noong 2021, natukoy ang mga isyu sa kaligtasan sa wooden deck sa tabing dagat na muling nagdulot ng pansamantalang pagsasara ng parke. Ang dating simbolo ng palitan ng kultura at lokal na turismo ay isa na ngayong ghost town. Ang mga iniwang daan at bakanting gusali ay nagsisilbing paalala ng panahong ito ay puno ng sigla at aktibidad. Sa kabila ng mga pagsisikap ng lungsod at operator na buhayin ito, nananatiling hindi tiyak ang kinabukasan ng Holland Village malayo sa makulay nitong nakaraan. Tingnan po ito, sumisilip, isa itong gusali. Yan ang Holland Village dyan mismo. Pero kailangan pa nating tahakin ng kaunti pa ang daan na ito, kaya may kaunti pa tayong lakarin papunta sa Holland Village. Pero nandoon lang iyon sa likod ng mga punong iyon sa tabi ko, pero mainit ngayon. Napakalaki ng pagkakaiba kumpara nung nag-e-explore tayo sa Fukushima. Sobrang lamig nung nandoon tayo, pero ngayong nasa timog na tayo, mainit na talaga. Ang weird kasi parang hindi naman talaga yung temperatura ang mainit.
Parang yung araw mismo, direkta siyang tumatama sa atin ngayon. Parang mababa rin ang humidity ngayon. Oh. Ito yung init. Oh, yun. Ito yung init ang nararamdaman natin. Mukhang di ka pinagpapawisan. Init lang talaga ang nararamdaman mo. Oh, parang nangingitim na ako. Dito ba? Oh, dito sa daan na to. Hindi, Dave. Sarado ang theme park. Para sa mga ticket camera. Buwisit. Bumili kami ng mga ticket at sarado ang theme park. Kakarating lang namin. Parang 14 na oras kaming nagbiyahe papuntang Japan. May biyahe pa akong sasakyan ng 13 oras kasama ang maraming bag para makarating sa sikat na theme park na sobrang inaabangan namin tapos sarado pala. Ay, ganun talaga. Nakakalungkot naman. Kailangan natin pumasok. Nandito na tayo sa abandonadong theme park. Madaling makapasok sa mga iniwang lugar sa Japan. Nasa loob na tayo ng property. Wala talaga tayong alam tungkol dito. Hindi. Ano ito? Ito ang bahay ng pizza at pasta. Isa pang kainan, buffet na restaurant para sa pamilya. Hula ko lahat ng mga gusaling ito. Hula ko itong bahagi na ito ang dating kainan. Hula ko dito dati ang food court. Grabe mga pare. Kakarating lang namin sa isa sa mga pangunahing atraksyon dito. Maraming gusali rito. Naalala ko talaga ang Holland. May mga kahanga-hangang arkitektura dito. May mga kakaibang bubong na makikita mo lang sa Netherlands. May sinehan, cafeteria, at malamang may mga tindahan ng souvenir din. Parang ghost town ngayon. Gustong-gusto ko yung itsura ng paligid na parang napabayaan at tinubuan na ng halaman. Tara, tingnan natin ang ilan sa mga gusali. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Natatabunan ako sa dami ng gusali rito, pero siguradong marami sa kanila ay nakasara. Malamang makikita mo lang ang loob sa mga bintana. Itong gusali na ito ay nasa gitna ng complex. 3 sound theater mula 1,538. Bukas ang pinto, pero binarikadahan na. Nakakatakot ang gusaling ito para sa akin. Napunit na ang karatula pero nagpapalabas din sila ng mga pelikula dito. Future City. Hindi ko alam kung anong klaseng pelikula ito. Mukhang animation o baka 3-dimensional na ride lang. Sige, tingnan natin sa loob. Bukas na bukas ang pinto doon. Grabe, nasa unahan si Dave. Wow, ang laki ng espasyo dito. Wala akong ideya kung anong klaseng palabas ang ginagawa nila dito. Hindi talaga ito mukhang sinehan o baka mas malayo lang dapat ang mga upuan. Exit ito, kaya wala namang mahalagang pupuntahan dyan. Sobrang tahimik dito sa loob, parang maririnig mo ang pagbagsak ng karayom. Sa tingin ko, dito sa baba siguro sila nagtatanghal ng palabas pero ang hirap sabihin kasi parang pati mga upuan tinanggal na. Makikita mo yung mga marka na parang may dapat nakakabit sa sahig. Hula ko dati siguro may mga upuan dito sa baba at baka dito sa pader dito siguro nila pinapalabas ang pelikula. Ang hirap talagang sabihin, malaki talaga siya kaya sigurado akong maraming tao ang kasya dito. Wala talaga akong ideya, tol. Baka hindi ito gumagana, ewan ko. Para sa akin, kailangang may kaugnayan ito sa pagganap. Mukhang may mga upuan sa taas natin. Kaya siguro, alam mo yun, dito sa baba, nagpe-perform ng palabas ang mga tao. Oo, at baka ginamit ito sa ilan sa mga yon. Malamang nakatakip lahat ito noon. Oo nga, tama ka. Baka umaakyat doon ang mga aktor at actress para mag-perform ng mga palabas. Nabubulok na ang mga hagdang ito. Maraming pinsala mula sa tubig ang lugar na ito. Oh, parang maliit na opisina ito. Matinding seguridad. Pakiramdam ko dito nagpapahinga ang mga security. May alarm sequence dito baka para sa mga alarma. Labas na tayo.
Tapos na natin inspeksyonin itong gusali. Paano sa kantina? Mukhang mahirap pasukin. Crowbar ba yon? Siguradong hindi tayo makakapasok kahit dito man lang. May dumaan yatang mga baboy ramo, kita sa nabasag na ibabang bahagi ng pinto. Wala namang masyadong kakaiba. Halos wala ng laman ang ilang gusali. Pakiramdam ko parang restaurant ito dati. Ay hindi, tindahan pala ito ng mga souvenir. Sa itsura nito parang nagbebenta sila ng alahas. Oh. Mukhang may umakyat sa attic. Malamang mga magnanakaw na naghahanap ng mga bagay na pwedeng nakawin. Iaabot ko ang gimbal ko at kayo ang magsasabi sa akin kung ano ang nasa taas. Meron bang kahit ano? Pakiramdam ko parang walang laman. Parang ito ay isang silid bihisan. Ayos to, magandang nakita. Isa itong mapa ng theme park. Napansin ko lang ito sa pader. Parang nagbibigay ito ng kaunting kasaysayan. Nakasulat lahat sa Hapones, kaya hindi ko talaga ito maisasalin agad-agad. Tingnan natin kung anong masasabi ng Google Translate. Noong 1848, isang barkong Olandes ang dumaong sa Jima sa Nagasaki, dala ang isang misteryosong parisukat na kahon. Ito ang Gaguriteo type, isang silver plate na litrato na unang dumating sa Japan. Inangkad ito ni Toshino Ueno, isang negosyante na nakatira sa Nagasaki. Pero ang board photo, kahit na bahagyang naging matagumpay ang pagkuha ng pelikula sa Satsuma Domain, ay hindi naging popular. Ang panahon ng wet plate photography. Matapos ang maraming pagsubok at pagkakamali, sina Toshinobu-san Hikomo Ueno ng Nagasaki at Yokohama ang nagturing sa kanilang sarili bilang mga master ng teknik na ito sa fotografiya. Wow, kaya pala ang mga Dutch ang nagpakilala ng unang kamera sa Japan? Hindi ko alam yon. Mukhang napuntahan na natin lahat ng mga gusali dito. Ang ganda ng tanawin at saya maglakad-lakad dito, pero kailangan na nating bumaba. Ang kaisyon, kailangan narang bumaba sa carousel at hanapin siyang mga eskalator na may mga halaman na. Kaya pababa na tayo papunta sa lawa. Narito na ang inaabangan nating perya. Nariyan ang malaking lawa. Mag-ingat tayo, baka may dumaang taong sakay ng bangka. Ano yon? Mukhang may tubig na dumadaloy sa ilalim. Oo nga, parang ganun nga. Kailangan talaga nating mag-ingat habang naglalakad sa mga kahoy na tabla. Sandali, Dave. Grabe, di man lang mabuksan ni Dave ang bintana. Handa ka na ba sa biyahe? Dapat ko na bang simulan ang biyahe? Sige, heto na ako. Hindi po gumagana, sir. Halika dito, Itay. Hindi gumagana. Itay! Hindi ako ang tatay mo. Hindi ikaw si Itay. Nagbayad ka na ba? Ikaw ang sumundo sa akin. Pasensya na po, sir, pero kailangan niyong bumaba. Lampas na po kayo sa age limit. Masyado kang mabigat. Masyado akong mabigat? Hindi ito makapagsimula. Sige, putang ina. Ang pagiging nandito ay nagpapabalik ng alaala nung bata pa ako kahit hindi pa ako nakapunta sa isang carousel na kagrandeng ito. Ang astig dito ay double-decker. Ang huling double-deck na carousel na nakita ko ay sa China nung nag-explore ako ng ilang theme parks doon. Tingnan mo ang laki ng mga dahon dito, parang nasa isang kwento ng engkanto ang lugar. Ang astig ng estatwang to.
Ang daming detalye sa carousel na to. Talagang obra maestra. Sana mapreserba nila. Tara, akyat tayo sa itaas at tingnan ang itsura roon. Ay, parang hindi matibay ang ibang baitang dito. Nandito na tayo sa itaas ngayon. Mukhang 8 lang yata ang mga kabayo dito. Mas mukhang masaya sumakay dito kaysa sa baba. Tingnan mo to, kita mo yung loob ng mga mekanismo. Pero matibay pa rin naman. Grabe, isipin mo kung bata ka pa tapos pumunta ka dito. Ang ganda ng tanawin, lalo na't may lawa pa sa harap natin. Tay. Hi, anak. Hindi gumagalaw. Sa Japan, may theme park na tila Netherlands ang dating. Kung ikaw ay Olandes o mahilig sa mga abandonadong lugar, bisitahin mo ito. Lubos na nagaya ng tama ang mga gusali at rides batay sa aking ilang pagbisita sa Netherlands. Dagdag pa, napakapayapa at tahimik dito. Tignan mo ang kisame na puno ng mga bombilya. Maliwanag siguro dito tuwing gabi. Pare, Nasa loob, silipin mo na lang pero mag-ingat ka. Kailangan mong maglakad ng maingat, hindi mapagkakatiwalaan ang mga halaman. Maglakad ka sa semento, parang babagsak na ang poste ng ilaw anytime. Siguro nagkaroon ng bagyo dito, o kung sobrang hangin, pwede mo na lang itulak. Sa tingin ko, dati itong tindahan ng mga souvenir. Parang mukhang daycare ito. May mga laruan ng bata sa sahig at mga libro. Oh, parang maliit na cafe. Tingnan mo yan. Nagbebenta sila ng burger dito. Ang mura pa ng presyo, 500 yen hanggang 300 yen. Parang 4 na dolyar lang yon. Ngayon, grabe, ang pangit din ng sahig dito. Tingnan mo yan. Hindi talaga ligtas yan. Grabe, so iniisip ko kung gaano kalalim yan. Sa tingin ko pwede namang daanan, pero baka katulad din ng nasa ilalim natin yung nandun. Pwedeng may tubig sa ilalim, pero sa itsura parang lupa lang. Astige yan. May mga parang Pokemon figures dito. Parang nagkaroon din ako ng ganito nung bata pa ako. Oo, hindi rin yan mukhang ligtas, pero dito mukhang ayos lang. Ay, nakakatakot. Naalala ko rito ang daycare area kung saan pwede mong iwan ang anak mo habang nag-iikot sa theme park na ito na para talaga sa matatanda. Ayan si Dave, nag-aalala talaga kami habang naglalakad sa mga kahoy na tabla na to, pero oo, malalim ba? Siguro hindi na dapat tayo magsugal. May tubig sa ilalim niyan at hindi ako magaling lumangoy, kaya sa tingin ko, hindi ko dapat subukan. Parang ligtas naman yung iba, may lupa sa ilalim. Makikita mo rin ang mga gusali doon. Wala namang masyadong kakaiba. Mukhang may stage dito kung saan nagpe-perform at kumakanta ang mga tao. Grabe, siguro ang ganda-ganda noon. May isip mo na lang na magde-date ka dito o kasama ang pamilya mo, tapos uupo lang sa gilid doon, tanawang lawa habang palubog ang araw. Tingnan mo dito, siguro may fountain dati, dyan mismo sa gitna. Maliwanag at maaraw pa rin dito, pero mga 1 oras pa bago magtakip silim at gusto kong bumalik dito para kumuha ng magandang litrato paglubog ng araw kasi ngayon sobrang liwanag pa at may mga anino. Oh, siguro ito yung gift shop dati. Mukhang hindi tayo makakapasok, parang nakaharang yung pinto. Oh, tingnan mo yung tubig dito, mukhang malalim yan. Gusto kong subukan kung gaano kalalim. Oh, nakakita ako ng kalawangin na bakal. Siguro pwede nating gamitin para sukatin kung gaano kalalim. Oo, tingin ko lampas 5 talampakan yan. O bukas yung pinto dito. Mukhang dito yung mga palikuran. May sense naman kasi katabi tayo ng maraming cafe at restaurant. Kaya, tulad ng sabi ko, babalik tayo dito. Siguro kapag mas palubog na yung araw, kasi ngayon, hindi maganda yung ilaw. May mga gusali pa tayong pwedeng tuklasin sa unahan. Tingnan mo, may windmill tayo dito at ginamit nila yon para gawing Ferris wheel. Pwede kang sumakay doon dati. Grabe, gusto ko rin kung gaano nakasiksik ang mga damo sa mga hagdan ngayon. Baka dito ka dumaan papuntang Ferris wheel. Ano meron dito? Isa na namang pier village ito. Grabe, sulit ba talaga? Mas bulok pa nga ito, pero mga kahoy lang naman yan. Oo, pwede namang lakarin yan, pero depende sa pupuntahan nila.
Sige, susubukan naming maghanap ng ibang paraan para makapunta doon nang hindi na kailangang tumawid sa mga sirang kahoy na tabla. Mukhang nakahanap kami ng mas ligtas na daan papunta sa pier na yon. May isa na namang escalator. Dito na lang tayo sa gilid dadaan. May mga baboy ramo. Biro lang. Ang bait mo naman, ah? Oo, ligtas naman dito sa part na to. Ay, mukhang pumasok na yung mga baboy ramo dito sa loob. Hindi man lang nila sinarado o tinakpan to. Ibig kong sabihin ito ay... Narinig ko lang ang malakas na kalabog ngayon lang. Sa tingin ko hangin lang yon. Malakas na hangin. Oo, kaya literal na mahangin at naririnig natin na parang umugong ang gusali. At kung titingnan mo, medyo nakatagilid na siya. Bro, baka bumagsak to sa atin. Hindi ko na susubukang pumasok dito. Hindi makalabas mula sa kisame, alam mo, pero Wow, astig nito. Ang pangalan ng tindahang ito ay Steam Park sa Holland Village. Isa itong character shop, parang Build-A-Bear workshop ang dating nito sa akin. Posibleng makalikha ka ng sarili mong stuffed animal dito. Malamang na hindi ko mapagkakatiwalaan ng sahig. Wow, may mga estatwa ng pirata. Mukhang gift shop nga ito. Sige, mag-iingat na lang talaga ako at hindi ko natatawirin to. Heto ang malapitan. Mag-zoom in na lang ako sa ilang gusali. Mukhang nagbebenta ng candy at tsokolate ang tindang yon. Mukhang marami na nga ang mga tindahan dito. Walang nagpapahiwatig na restaurant o kapehan sila. May dambuhalang pulang alimango sa harap ng mansyon. Marami pala silang alimango. May parang weather vane or sundial din doon. May mga numero dito na nagpapahiwatig na ito ay para sa sundial, ngunit may bahagi sa ibabaw na umiikot. Komento na lang sa baba kung alam nyo ang dati nitong gamit. Parang pampaganda lang talaga ito. Grabe, parang talaga itong bahay sa Home Alone gaya ng sabi ni Dave. Kapag naisip mong tumingin sa bintanang iyan at nakita mong may mga mannequin na sumasayaw sa ibabaw ng record player at maisip mong nagtatago doon si Kevin McAllister. Ay, hindi. Paano naman yung seradura? Makapapasok kaya tayo? Grabe, kailangan lang pala nating hilahin ng malakas para bumukas ito. Kaya pala walang laman, jackpot tayo dito. Jackpot! Ito si Michael Jackson. Michael Jackson, may sarili siyang theme park. Sa tingin mo, nasa Neverland tayo, di ba? Ang ganda ng hagdang nito. Parang bahay sa Amerika ang itsura, hindi Europeo. Dahil sa mga bintana, parang western style ang bahay. Ito naman ang daanan papuntang likod. Maganda ang marble flooring dito. May 2 banyo dito, isa para sa mga lalaki at isa para sa mga babae. Marahil dating hotel ang lugar na ito. Mukhang it's ay parang bar o maliit na disco room. Tingnan mo, may checkered na sahig para sa breakdance. Siguradong dinarayo na ng marami ang gusaling ito at nag-iwan ng kanilang mga bakas dito. Ngayon, haka-haka lang na ito ang mansyon ng may-ari na katabi ng kanyang theme park kasi kadalasan sa Japan, maraming negosyo na ang may-ari ay nakatira mismo sa lugar kasi maraming negosyo sa Japan na ang may-ari ay nakatira mismo sa property. Sige, ngayon tingnan natin ang kwarto sa kabila. Wow, parang banquet room ito. Mukhang bago pa ang mga chandelier. Kakaiba ito. Natutuwa akong buo pa rin at hindi pa nasisisra ang lugar na ito. Well, magaganda talaga ang mga kortina dito. Sige, tingin ko oras na para umakyat tayo sa itaas. Matapos mag-explore, halos tapos na namin suriin ang bawat gusali ng abandonadong theme park na ito. Ngayong nakita na namin ang mansyong ito, tatawagin ko na lang itong abandonadong mansyon para sa title. Oh, pwede tayong pumunta sa balcony. Hindi ko alam ang nakasulat sa Japanese dyan. Mukhang walang laman ang kwartong ito. Grabe ang itim na amag. Posibleng may water damage o tumutulo ang bubong dito. Pwede pa tayong umakyat, malamang pabalik sa kwarto. Titingnan natin ito pagkatapos mag-explore sa ikalawang palapag. Ito ang pangalawang kwarto na mukhang ginagamit para sa portrait shoots. May upuan sa magkabilang panig na pinaglulugaran ng mga model. Tiyak may gumagawa ng portrait shoots dito. Tara, paikot tayo. Ang laki at linis ng banyong ito. Pakiramdam ko ito lang yung gusali na medyo inaalagaan nila.
Ang laki ng walk-in shower dito. May sabon at shampoo pa. Naisip ko kung may tubig pa bang dumadaloy. Walang tumatakbong tubig. Gusto mo ba dito, Dave? Anong palagay mo kung ito ang bahay mo? Bro, hindi ko... Kung ililipat natin ang bahay na ito sa Amerika ngayon? Pare, gusto ko lang talaga iparenovate ang lugar na to at tumira dito. Tsaka ayusin yung theme park sa likod. Astig yun para sa akin. Ang astig nun, pare. Oo. Isipin mo kung pwede mong ilipat ang bahay na ito sa Boston kung nasaan ka. Ang saya siguro nun. Sige, baka pwede tayong pumunta sa balkonahe. Matibay ito. Isipin mo, pagising mo tuwing umaga, ito ang tanaw mo. Hindi na ganun kaastig ngayon dahil lumago na ang mga damo at halaman. Una kong gagawin ay magpuputol ng mga puno para makita ang magandang laka. Ang astig nun. Ang ganda ng tanawin. Maligayang pagdating sa mansyon ni Dave. Uy, ito yung mansion ko. Nagsisinungaling siya. Huwag kang mag-alala, Dave. Pwede nating pagsaluhan. Hindi, talagang dun siya nakatira. Bahay niya yon. Hindi. Parehas tayo sa umaga. Tol. Hindi, kwarto yan ng mga katulong. Dave, bumalik ka na sa trabaho. Ay, grabe mga pare. Nagtataka ako kung may ikatlong palapag pa. Oo, may mga hagdan dito. O may hagdang paakyat. Isara natin ito ng mahigpit. Nandito na tayo ulit. Interesado ako kung ano ang meron sa ikatlong palapag dahil mula sa labas parang 2 palapag lang ang meron. Para pala ito sa lahat ng ventilasyon. May sense naman kasi ang laki talaga ng lugar na ito. Mga kaibigan, puntahan pa natin ang overgrown na escalator dito sa theme park. Gusto kong kumuha ng litrato nito at ipakita sa inyo kasi sumikat ito sa internet. Milyon-milyong views para lang sa litratong iyon. Mukhang hindi totoo, mukhang mapa ito dati. Mababasa pa ang salitang Holland Village. Baka naging guide ito dati na sobrang kinakalawang na ngayon. Kaya nito, ano mo iswek from yun, dahil nilalaka mo habang inch ko na yung theme park. Parang end of the world ang pakiramdam dito. Hindi ko maisip na daan-daang tao ang dati naglalakad dito, tapos ngayon kami na lang ni Dave. Ano to? Sinalubong kami ng 2 estatwa. Hindi ako sigurado kung kanino ang mukha. Kung sakaling alam mo, mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Ang alam ko lang, may replika ng isang mansyon. Siguro, yun na yun. Ang larawang ito ay inialay sa isang napakarewasa at makapangyarihang pamilya sa Netherlands noon. Posibleng ilan sa mga miyembro nito ang mga mukhang nasa imahe. Ano ba ito? Mukhang isa na namang chateau ito. Sinubukan nating maghanap ng paraan para makapasok sa mansyon na ito. Hindi ko inakala na makaka-explore tayo dito. Nahanap na natin ang mga escalator. Puntahan natin ang pinakailalim. Masama ang anggulong ito. Wow, napansin ko lang na yung dinadaanan natin, may mga bulaklak ng tumutubo sa mga bitak. Naisip ko tuloy kung ano kaya ang itsura nito kapag namulaklak na lahat. Maiisip mo ba kung paano kung ordinaryong tao ang mapadpad dito? Isang tao na hindi naman nag-e-explore, tapos makikita niya na sobrang dami na ng mga halaman at buong daan ay namumulaklak ng asul na mga bulaklak. Baka bumalik ako dito balang araw, mukhang ganito na ang hitsura nito, nahanap na yata natin ang pasukan sa baba ng hagdang ito. Wow, dati tanaw mo pa ang lawa dito, pero ngayon halos hindi mo na makita, para talagang galing sa Disney ang itsura. Pakiramdam ko doon nakatira si Rapunzel. Dave, kailangan lang nating hilingin kay Rapunzel na ibaba ang kanyang buhok. Rapunzel! Rapunzel! Ihulog mo ang iyong buhok. Ay, ano ba yan? Anong meron dito? May mga Dragon Ball Z action figures dito. Inside joke yan. Kung di mo pa sinusundan ng serye, nire-recommenda kong gawin mo. Kasi sa Japan series na to, nangongolekta kami ng Dragon Ball Z action figures mula Family Mart. Naalala ko tuloy ngayon dahil doon, ayos, nakapasok na tayo.
Nasa lower level na tayo at mukhang nasa basement na. Maraming random na gamit dito, gaya ng mga stuffed animals at mga ukit sa kahoy. Posibleng ginamit ang mga ito sa theme park noon. Anong meron dito sa baba, Josh? Hindi ko alam pero grabe. Pare, para saan kaya ang mga to? Mga maskot ng parke? Para ba to sa mga mascot? Parang cheerleading. Oo, tingin ko para talaga to sa mga costume. Kaya sinuot to ng mga tao, no? Hindi ko isusuot hanggang dulo, pero parang ganito yan. Halika sa lupain ng Holland. Bro, sobrang bigat ba niyan? Mukhang mabigat talaga. Ibig kong sabihin, tandaan mo ito. Maligayang pagdating, Steve, sa lupain ng Olanda. Ewan ko pare. Ayoko talagang isuot yun. Ayoko rin talaga. Iisipin ang pagsuot ng costume na may malaking ulo tuwing tag-init. Ganito siguro ang buhay ng mga mascot. Ngayon alam na natin ang hitsura ng mga mascot sa Holland Village na parang si Garfield. Grabe, alam mo yon, nasa basement lang tayo pero mansion din pala ito. Oh, may mga peking Christmas tree sila. Ibig sabihin, bukas din pala ang lugar na tutuwing taglamig. Siguro, talagang mahal ng may-ari ng lugar na to ang Netherlands. Oh, ito na yung kwarto na nakita natin mula sa bintana. Medyo nakakatakot to. Naalala ko yung mga laruang sundalo na parang nabubuhay tuwing gabi. Paano kaya kung mangyayari yun dito? Hinahanap natin ngayon kung paano makakaakyat. Opisina lang to pero may mga nakasulat sa taas. Karamihan ay nasa Ingles. Hanggang sa muli, salamat sa mga magagandang alaala. Maganda ang Holland Village base sa mga positibong komento ng mga taong nakapunta na rito. May ref din. Tara na, wala bang hagdan? Para lang yang paliguan. Banyo yan, wala nang daan. Mukhang kailangan nating lumabas ulit para makarating sa unang palapag. Sigurado ako na itong pintuan na to. Ay nako. Silid ng bomba. Oo. Grabe, tingnan mo kung gaano kabilis mabulok ang mga bagay kapag hindi ginagamit. Pero kung araw-araw itong ginagamit, hindi ito mabubulok. Ikot ka ng buo. Hindi namin nahanap ang paraan para makapasok sa gusaling ito. Basement lang ang nakuhanan ng video. Sayang, iisipin ko lagi kung ano ang nasa loob. Pero hindi kami pumipilit pumasok. Naghahanap lang kami ng bukas na daan at dinodokumento ang lugar. Ano kaya ito? May windmill pa sa ibabaw. Para ba yan o ano? Oo, sabi ni Dave, bar daw ito. Mukhang ganyan nga, nandito na naman tayo. Mula sa kabila. Dulo ng kalsada, Steve. Tama nga ako, ang pasukan ng escalator ay nasa kanto lang. Sa tingin ko pwede tayong bumaba sa escalator. Oo nga, magandang ideya yan. Oo. Dito sa likod. Mas madali na lang bumaba sa mga hagdang ito. Pwede kang dumaan dito sa pamamagitan ng paglakad sa mga tabla pero delikado yon. Pero nandito na tayo. Salamat Ronin fam sa pagtapos ng video. Sana nag-enjoy kayo. Kamangha-mangha talaga ang lugar na to. Gustong-gusto ko ang pagka-unique nito. Hindi ko akalaing mag-e-explore ako ng isang abandonadong mansyon na may theme park sa tabi nito. Kaya sobrang nakakabilib talaga. Gustong-gusto ko ang kasaysayan ng lugar na to. Sana balang araw maayos ulit ito at maging aktibo na naman sa lalong madaling panahon. Anong tawag dito? Sana tama pagbigkas ko nun. Ito yung aktibong theme park na sobrang laki. Matagal ko nang gustong pumunta doon pero kulang ako sa oras. Sa susunod kong pagpunta sa Nagasaki, talagang pupuntahan ko yon at titingnan. Kung nasa lugar ka, tiyak na dapat mong puntahan at tingnan ito. Nag-iwan ako ng ilang mga tagubilin sa ibaba ng description. Pero oo, tatapusin ko na ito. Kung nagustuhan mo ang video, siguraduhin mag-subscribe at pindutin ang notification bell.
At para sa lahat ng nakasubscribe na or naka-on na ang notification bell, siguraduhin lang na naka-on pa rin ito kasi minsan kusa itong namamatay nang hindi mo alam kung bakit. Kaya sige, i-check mo na ngayon at siguraduhin mong naka-on kasi magpo-post ako ng mga bagong video bawat linggo at marami pa akong inihanda para sa inyo. Pero hanggang sa susunod mga kaibigan, kita-kits tayo sa susunod na adventure. Peace at salamat sa panonood.